Ang atin po namang mobile dental and optical clinic, maaari po ninyong malapitan kung sakali po na nandyan po't naka-station sa inyong lugar. Maaari po kayong makahingi ng serbisyo dyan. Libreng services po yan, hatid sa inyo ng members ng Church of God International. Meron po tayong dental at optical services na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao. Regardless kung ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong lahi, wika, o ano man po ang inyong political affiliation. Kapag nakita niyo po yan na nakaparada sa inyong lugar, maaari po kayong makapagpa-dental service at ganun po yung ating optical services. Meron din po tayong pinapamigay dyan ng mga libreng salamin sa mata. At kung sakali po na mangangailangan talaga po ng libreng pustiso, ay meron naman din po tayong naipagkakaloob at iba-iba pa pong mga serbisyo na atin pong ibinibigay sa ating mga kapwa-tao nang walang pagtatangi. Ulitin po namin, bukas po yan para sa lahat. Bahagi po naman ang aming pananampalatayang makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao at maiparating sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Maging maliit na kasangkapan, maipahayag ang karangalan ng Panginoon na siyang gumagawa po at pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Kaya po sana kung kayo po ay mayroong pangangailangan, maaari po kayo makapagsadya dyan. At the same time, dito naman po sa atin sa Kalakang, Maynila, meron po tayo ditong MCGI clinic na isinasagawa every Friday po sa ating, ito po dito sa ating transient home. Nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At maaari kayo makapagparehistro alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Kung sakaling mapapapunta po kayo, malapit dyan sa area, o kaya naman ibig po ninyo sadyain, maaari po kayo makapag-avail ng mga libreng services po natin. Kagaya ng general adult consultation, pediatrics, ang atin pong optical services, kasama na po ang pagbibigay ng mga reading classes, yung atin pong mga dental services at OBGYN consultation. May ENT din po tayo, meron tayong mga laboratory, X-ray, meron po tayong ECG, ultrasound, at higit sa lahat meron din po tayong ibinibigay na mga libreng gamot para po doon sa mga talagang nangangailangan. At ito po ay ating ipinaprioritize yung mga kapwa-tao natin na talaga pong kailangan ng ayuda. At iyan po ulitin namin, bukas po yan para sa lahat. Hindi po naman kailangan na kayo ay member po ng Church of God International. Ano man po ang inyong religion, dala lang po kayo ng inyong government-issued ID para po sa atin pong mga files, para sa medical records po ninyo, at kung sakali po sa mga hinaharap pa rin na atin pong pagpapacheck up, mas madali po natin mariretrieve yung inyo pong mga informations. Mahalaga lamang po na ito ay government-issued ID para po makasigurado tayo dun po sa mga impormasyon na atin po namang ilalagay sa inyong mga file. Higit po kayo na matulungan naman po natin. At yan po ay para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Kasabay po nito, kami ay minsan pang nag-aanyaya sa inyo. Loloobin po ng Panginoon, meron po tayong isasagawang muli na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito po ay aming ipinag-aanyaya ang mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sa darating po na February 26, 2024, araw po ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Pag-aralan po natin yung mga katwiran at mga aral ng Panginoong Hesukristo. Kasama po dyan, alam ninyo, yung sinasabi nga po ng Panginoong Jesus doon sa 28:19 po ng Mateo, na ang sabi niya, magsiyaong kayo, gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung mapapansin po ninyo, para tayo po ay maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan po pala natin mabautismuhan tayo. Sabi, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po yung nakasulat. Magsiyaon nga kayo, gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng bansa, sila'y inyong bautismuhan. So kasama po yung aral o doktrina ng bautismo. Kaya lang, syempre, ang tanong po dyan, may iba-iba po kasing konsepto
ng baptism. Dahil ang mahalaga po, naiintindihan natin, may pangangailangan ng bautismo o baptism. At ang usapin na lang dito na kailangan po natin namang malaman mula din po doon sa turo ng Panginoong Hesukristo, kasi yun naman ang ipinatuturo niya. Ituro nyo sa kanila, sabi pagdating po sa 20, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Iniuutos po, itinuturo na ganapin yung mga utos. At bahagi yun ng utos na dapat nating ganapin. Bautismuhan ninyo sila, ano wika? Kaya kailangan po pala na makapag-undergo tayo ng bautismo. Ayon dun sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung naniniwala tayo dito sa katwiran na ito sa banal na kasulatan. Kaya lang ang tanong po kasi dyan papaano? Dahil iba-iba po naman yung nakita natin sa mga kinagisnan ng marami na paniniwala, ay meron pong bautismo na sa pamamagitan lang ng wisik. Winiwisikan lang, meron naman iba nilulubog. Meron iba-iba pong mga pamamaraan. Ano ba yung bautismo? Kasi mahalaga po ang bautismo dahil yung bautismo ay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi po ng 2:38 ng Gawa, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya another question po that will be raised sa ganito, kailangan pala natin magbautismo tayo, magpabautismo tayo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So mag-undergo tayo ng baptism. Pero syempre ang kasunod niyan, sasabihin ng iba, nabautismuhan na ako I was already baptized. Di papasok na naman po ang isang katanungan. Kaya mahalaga po pag-aralan natin. Magbabautismo tayo. Paano bang paraan ng pagbabautismo? Ano ba ang itinuturo? Kasi sinasabi nga po noong bating kay Felipe, nung makakita siya ng tubig, ang sabi niya, sa kanilang pagpapatuloy sa daan sa 8:36 ng Gawa, nagsidating sila sa dakong may tubig. Nung makita ng bating yung tubig, sabi niya, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Di may involvement po ng tubig, Doon sa bautismong sinasabi ng bating, noong kanya pong mapakinggan ang pangangaral ni Felipe. Kaya ang sagot naman ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumagot yung bating, ang sabi niya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, kasi nga lumusong sa tubig. Dito po, may pinapakita dito, involvement ng tubig doon sa pagbabautismo. Tapos, ang isang insidenteng nangyari nung sabihin ng bating kay Felipe, anong nakakahadlang para ako'y mabautismuhan? Ayan na yung tubig. Sabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Kaya, di may involvement po, pagsampalataya ng buong puso. Ito po ay mga bagay na kailangan maintindihan natin. Paano ba masasabing sumasampalataya tayo ng buong puso? Ano ba ang sasampalatayanan natin ng buong puso? At sinasabing dumating sila sa dakong may tubig, sinabi ng bating, eto na yung tubig. Anong nakakahadlang para mabautismuhan ako? Kaya noong sumagot ang bating nang tanungin siya ni Felipe kung nananampalataya siya at siya ay
sumagot ng affirmative na ang sabi niya, sumasampalataya ako, si Jesucristo ay anak ng Diyos. Lumusong sila kapwa anwika sa tubig. Di may paglusong naman dito. Bakit meron naman tayong nakikitang mga bautismo o binyag sa madaling salita na hindi naman lumulusong sa tubig? So ano po ba yung talagang dapat nating gawin? Kasi there will always be questions na dapat masagot natin bago po natin isagawa ang isang bagay, tanggapin ang isang bagay, including the fact na maaaring tayo ay nag-undergo na ng baptism. Ano bang baptism ang kailangan? Kung ako ba'y nabaptize na ng isang beses sa aking, kasi nung ako'y bata pa niya, nabaptize na ako. O tapos o kaya yung iba naman, I was already baptized in a different denomination. Do I need to be baptized again? So these are questions that need to be answered, ano po, na kailangan masagot ng hindi naman sa sarili natin, kung hindi yung kasagutan naman po ng katwiran sa banal na kasulatan, dahil yung utos ng Panginoong Jesucristong bautismo, makikita naman natin kung papaano yun sa pamamagitan din ng nakasulat. Dahil sinabi nga ni Pablo na nandun sa 14:37 ng Korinto, kung iniisip ninyo man na siya'y o propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya kung utos yung pagbabautismo, tignan po natin sa nakasulat. Dahil doon tayo magsasaliksik. Sabi sa 34:16 ng Isaiah, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon, inyong basahin. O di ba basahin natin doon sa nakasulat sa mga aklat ng Panginoon kung ano yung dapat nating gawin, ano yung dapat na masunod natin, paano natin dapat na sundin. Kagaya ng sinabi ni Pablong isinusulat niya yung utos ng ating Panginoon. Kaya kung utos ang pagbabautismo, hanapin natin sa nakasulat paano po ba yung talagang pagbabautismo at bakit si Felipe at ang bating nung babautismohan na lumusong sa tubig. So hindi kumuha, hindi sumalok, kasi iba po yun, ano. Kung ang naging proseso kay Felipe nung makita ang tubig, siya ay winisikan lang o kung ano ang ginawa o binuhusan, maaaring ang sasabihin hindi lumusong at siya ay sumalok ng tubig. Diba? Lumusong po sila . So ano ba talaga? Papaano ba yan? Kaya po, nag-aanyaya kami ng pag-aaral. Hindi po na siguro mahirap na intindihin na yung sinasabing magbautismo tayo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi po siguro mahirap tanggapin na at yun ay pagkakasunduan na kaagad natin na iniutos ng Panginoong Jesucristo na gumawa ng alagad ng mga alagad at bautismuhan yung gagawing alagad. So kung tayo naniniwala sa sulat ng banal na kasulatan, nandun na kagad makikita natin may bautismo po na tinutukoy para maging alagad, para mapatawad ang ating mga kasalanan, dahil ang pagbabautismo, ang wika, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So kung tayo magiging resolved na doon, at yun ay mapapagkasunduan na natin, isang information na natanggap na natin pare-pareho. Kailangan ng bautismo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang magiging katanungan na dapat natin pong mapag-aralan sa mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na ipinasulat naman, na sasaliksikin natin at babasahin natin mula sa sulat na kinasihan ng Diyos para matutunan natin yung kanyang kalooban. Ano ba yung bautismo na itinuturo ng Panginoong Jesucristo? Paano ba talaga ito dapat isagawa? At kung tayo ba ay nabautismuhan na, pwede ba tayong magpabautismo uli? Kasi may nasusulat naman, ang sabi ni Pablo dun sa Efeso 4:4, may isang katawan. Yung isang katawan po
Ang katawan na tinutukoy nasa 1:18 ng Kolosas. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. May isang katawan. Yun ang sabi ni Pablo. Isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya yung bautismo pala, isa lang din po pala yun eh. Isang bautismo na dapat sa isang katawan. Kung tayo ay nabautismuhan na, maaaring sabihin natin na bautismuhan na ako, hindi ba dapat isang bautismo lang? Paano ngayon yun? Di po ba yun ay usapin? Ayan po ay bahagi ng ating mga dapat na mapag-aralan. Kung tayo ay naniniwalang dapat ang bautismo, kung nabautismuhan na tayo, ang sabi isang bautismo lang, paano yon? Hindi na tayo magpapabautismo. At saan ba tayo dapat magpabautismo? Kasi may isang katawan na kung saan dun magaganap yung isang bautismo. Saan yon? At ano ang ating katiyakan na ang bautismong ating tinatanggap ay ang bautismong itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At papaano ba ito dapat nagawin? Yan po ay pag-aaralan po natin. Sana mapaunlakan niyo po kami. Kami po ay naniniwala na dapat pagtapunan natin ang atin pong panahon. Bigyan po natin ng oras sa ating mga buhay yung mga salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ito ng isang buhay na ayon doon sa kalooban ng Diyos. Doon sa katwiran ng Diyos na siyang dapat naman nating masundan. Hindi po namin ipipilit sa inyo yung amin pong paniniwala. Ang amin lang po, pag-aralan po natin. Baka meron kayo namang makukuha, di salamat sa Diyos. Kunin natin yung mabuti. Lagi ganon, Sabi nga po doon sa Tesalonica 5:21, subukin nyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan nyo yung mabuti. Layuan nyo ang bawat anyo ng masama. Di subukin po natin. May makita kayong mabuti, ingatan po natin. Kunin natin. Kung hindi naman mabuti, isa-isang tabi po natin. Sabi nga, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kaya po ang amin lang naman, maibahagi po namin sa inyo ang aming pananampalataya. Ano ang aming pinanggagalingan? Kung hindi katanggap-tanggap sa inyo, wag po tayo mag-away. Magiging magkakapwa pa rin tayo na kung ano ang aming maitutulong. Makakaasa po kayo. Kami sa tulong ng Diyos bilang mga naniniwala na may obligasyong gumawa ng kabutihan sa kapwa, hindi po natin pag-uusapan kung sumama ba kayo sa amin, sa aming pananampalataya, o hindi ba kayo sumama sa amin. Hindi po natin yun pag-uusapan. Kung kami merong magagawa na maitutulong, magagawa na kabutihan, hindi man po namin kayo kasama sa relihiyon, ay gagawin po namin patuloy yon sa tulong at awa ng Diyos. Subalit, isang bagay po na hindi din naman namin maaaring ipagwalang bahala na yung amin namang paniniwala ay maibahagi sa inyo. Sabi nga po ni Pablo doon sa 1:16 ng kanyang sulat sa mga taga-Roma, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, ibig naming maibahagi sa inyo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo dahil ito'y isang bagay po na dapat na madinig din naman natin, kasi sabi nga po doon sa Gs ng Roma at 17, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At mula po sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, doon natin dapat kunin yung pananampalataya natin. Kung may bautismo, paano ba? At kung may bautismo, saan ba? Kung may bautismo, sino ba ang magbabautismo?
At kung may bautismo, sino naman yung karapat-dapat na mabautismuhan? Para masabi natin po na talagang nakapag-undergo tayo ng bautismo o baptism o binyag na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo in the past ay nabinyagan na o nabautismuhan na, will it still be necessary for us to undergo ang baptism ulit? Anew? Yun ba ay kailangan pa o pwede na yon? Yan po, mapag-aralan po natin kasi huwag niyong kalimutan, ang bautismong itinuturo ng Biblia, sabi po ni Pablo, may isang bautismo. Ano yung isang bautismo na yun? Anong paraan? Kasi lagi may usapin po dyan. Anong paraan? Kaya po, yan ang amin pong, bahagi lang po yan. Isa lang yan sa mga magiging discussions po natin kung loloobin ng Panginoon at kayo po'y makapagpapaunlak na makinig sa atin pong ipinag-aanyaya sa February 26, 2024, Monday night po yan, 7 p.m. Philippine Standard Time. Magiging bahagi po yan ng atin pong talakayan. Ano ba yung may kinalaman sa bautismo? Bakit ito mahalaga? Bakit sinasabing ang bautismo ay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan? At bakit sinasabing bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? At papaano ba yung pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Papaano ba yung pagbabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Are these two different things? O kung hindi, ano ang kaugnayan nila sa isa't isa? At paano natin itong i-reconcile mula sa aral ng Diyos na nasa Biblia at hindi mula sa ating sarili? Babasahin lang po natin, sundan po ninyo at pag-aralan. Kung magiging katanggap-tanggap sa inyo, salamat ng marami sa Panginoon. Kung hindi naman, kagaya ng aming sinasabi, mananatili po kami na magsisikap makagawa ng kabutihan kahit hindi po namin kayo kasama sa pananampalataya. Dahil yun ay bahagi ng aral ng Panginoong Jesucristong aming sinasampalatayanan. Gumawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Sabi ng apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Umaasa po kami, mapaunlakan po ninyo kami. Wala po kaming layuning masama sa inyo. Hindi namin ibig makipag-away sa kanino man. Ang ibig po namin, yung aming pananampalataya ay maibahagi namin sa inyo. Dahil gusto din naming masabi, hindi namin ikinahihiya po ang Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ibig naming maibahagi sa inyo ang Ebanghelyo na aming sinasampalatayanan. Dahil naniniwala kami sa sinasabi ng Biblia, ang sabi ni Pablo sa 15:1 at 2 ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya po, naniniwala kami na ang pagsampalataya sa Ebanghelyo, ang pagtanggap sa Ebanghelyo ay isang pamamaraan na ibinibigay ng Diyos sa atin upang tayo ay madala sa kaligtasan. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Sabi po sa 2 at 4 ng sulat niya kay Timoteo, siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Katotohanang mula sa salita ng Diyos, katotohanang nasa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na marapat lamang po naman na maibahagi natin higit sa lahat sa ating mga kapwa-tao bilang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa na tayo po ay matuto nung ikapagiging dapat natin at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, ikalilinis natin at ikapagiging mabuting tao natin at isang buhay na nasa ilalim ng gabay at tanglaw ng kautusan ng Diyos. Dahil yun po ang sinasabi sa 6:23, ang utos niya tanglaw, ang kautusan niya ay liwanag, ang mga saway na turo ay daan ng buhay.